Dahil sa maraming nagbaba sa akin at ang iba naman ay nag-comment bakit hindi ko raw pinakita yung mga ginagawa ko na hindi ako nagtagumpay. Ito na po ang hinihiling nyo. Pagbigyan ko po kayo, ipakita ko lahat ang mga ginagawa namin dito, yung hindi ko natagumpay. Ito pala ay isang Kia Picanto 4 cylinders engine. Bago pa po ako magsimula, sa sobrang mahiyain ng may-ari nito, dili lang ko siya magpakuha sa video kasi di raw siya kasing katulad kakapal sa mukha ko. But for your more info, imarites ko lang ni ninyo, nilapit na pala niya ito ng 3 mekaniko. At ang sabi, kailangan na raw itong i-pull down ang buong transmission dahil sa sobrang tayog. What? Lalo na kung naka-reverse position ang kambyada. So I request everyone na makinig kayong tanan, lalo na sa mga solid buzzers ko dyan. Ignition on. Engine start. Ayun. Para fair po sa ating lahat mga kalbularyo ay titingnan lang muna natin sa ating X-ray machine para magkalaman kung wala ba talagang hubak na gihambin ito. Alright, so tingnan natin. Read DTC. Ayan. So ayan po mga kalbularyo, mayroon talagang fault code na P0748 at P0717. Hindi na tayo magpa-ligoy-ligoy pa dito. Straight to the point na po tayo dito mga kalbularyo. Ito po talaga ang common problem ng mga Korean car, lalo na sa mga Kia Rio, Picanto at Hyundai Accent. So ganito talaga ang weakness nila. Yes! P0748. Tandaan nyo yan. Ang problema niyan ay ECU. So titingnan lang natin doon. Alright, let's go. So ngayon po, itry kong i-cambio. Ayan o. Yan. So naka-reverse na po tayo dito. Ma-feel talaga natin na mayroong sudden engage. Ayan o. Drive. Reverse. So parang magkimbot-kimbot yung sasakyan. Iwan ko kung anong Tagalog ng sakyon-sakyon. Ganon ang na-feel natin. Diretso na po tayo sa ECU. Let's go. Ayan, kita nyo mga kalbularyo na hindi pa binuksan. So buksan natin to para magkaalaman kung andito ba talaga ang problema. So hindi tayo nagkakamali dito. May problema talaga ang nasa loob ng ECU. Sira ang IC dito at mayroong sunog. So masasabi ko lang sa mga kapwa ko mekaniko, huwag kayong matakot na gumawa nito. Kapag first timer po kayong magawa ng ganitong gawain, yung ECU repair, para hindi kayo malito, gumamit po kayo ng kamera. So ayan po mga kalbularyo, mayroon na tayong kopya. At pag sakaling tayo ay malito saan yan ilagay dapat, so mayroon tayong kopya dito. Ayan, nalinisan na natin to. So kita naman natin na mayroon talagang sunog nito. At dito din sa likod. Ayan o. So may sunog din dito sa may kapasitor. So ang gagawin po natin dito mga kalbularyo ay palitan natin tong lahat na kapasitor. At syempre itong IC na to, palitan din natin to. Sinimulan kong gigango-gango ang kapasitor diring dapita. Kung di pa kayo nakaranas nito, magtinabangay lang gudtan ninyo. Total 24/7 naman naka-open ang messenger ko. Basta wag lang ninyong kalimutan. Pag di tumama ang ating tag-antagan, pag-andam na lang og fang refund sa may-ari daan. What? At nang nabunot ko ang lahat na kapasitor, tingnan ninyong maayo. Siguradong tiba-tiba na naman ang pitaka natin ito. Og karon gisugdan ko nag-opera, sa mukha palang daan, perti na akong seryosoha. Pero unsa bang hitabua na hanggang ngayon di pa rin nalutas ang problema. Kaya gi-review ko na naman ulit at syempre giukab og balik. Ito po ang lahat na napalitan natin. 4 na kapasitor, 3 IC, isang diode at isang transistor. So ayan po. So itong 4 na kapasitor mga kalbularyo ay dito yan galing. Yan o. 1, 2, 3, 4. At ito naman, itong dalawa, dito yan galing. Dito. So yung isang mga kalbularyo, itong IC na ito, at saka yung diode at transistor. Pinalitan natin itong IC na ito, diode at transistor. So ngayon po, try nating isalpak ulit at tingnan lang natin ang resulta. Kung umubra ba ang ating hula-hula diring dapita. Alright, let's proceed. The most awaited time, ito na po ang sinasabi ko sa intro. Bashers, atap! Yes! Nang naisalpak na natin to, ay wala pa ring pagkakaiba. Kumbaga, hindi po tayo nag-success dito.
kita nyo naman ang ginagawa ko dito mga kalbularyo. Ayan. At dito naman po, pinalitan ko na ito, ang dalawang IC. At dito rin, nagpalit din ako ng icing ito. So hanggang ngayon ay wala pa rin pagkakaiba. Mayroon pa rin jerking na mangyayari. So base po sa nakikita ko dito, ay may tama na po ang microprocessor. So mayroon na ang problema ang microprocessor. So hindi ko na lang ito ginagalaw kasi wala naman akong ibang may kabit dito. So sa hindi pa nakaranas ng ganitong problema, pag may problema na ang microprocessor ninyo, kahit magkatulad yung part number, huwag nyo kalimutan na magkaiba pa rin yan ang calibration. So ang gagawin po natin dito mga kalbularyo, hindi po tayo nag-success, magpalit na lang po tayo ng buong ECU. So magbili po tayo ng bagong ECU kahit surplus. Ang importante lang po ay pareho yung part number nila at yung modelo. Ito na po ang bago nating ECU na in-order. At ito naman ang luma. Isalpak na natin to para magkalaman na kung totoo ba talaga na ang ECU ang may sira. Kasi sabi ng may-ari sa atin mga kalbularyo ay 3 mekaniko nag-diagnose po nito na ang problema ay ang transmission. Nang nilapit na siya sa akin, ito po talaga ang puntarya ko. So ngayon, para magkalaman, isalpak natin to at mukhang excited na din ako. Here we go! So ayan po mga kalbularyo, ngayon ay hindi na talaga nag-jerk yung transmission. For confirmation lang, kasi nung dati ay hindi talaga natin mabubura yung fault code na P0748. So ngayon po titingnan natin sa ating X-ray machine. So ayan po mga kalbularyo, kita nyo naman na naka DTC0 na po tayo. Ayan. So ibig sabihin, cleared na po lahat. Wala nang fault code na natitira dito. So ngayon, bumili tayo ng ECU at nagpalit tayo ng ECU at hindi tayo nagkakamali sa ating ginagawa. Kasi andito lang talaga sa ECU ang problema, hindi sa transmission. So maraming salamat po sa inyong panonood. Problem solved na naman po tayo dito. As always, to God be all the glory. Thank you so much. Babo!